Hindi man maibigay lahat ng hinihingi, hindi po kami aalis na walang ibinibigay. Si Kong po, meron mga tinutulungan na mas madami pang binibigay pero hindi kasama sa aming programa. Doon niya po ako napahanga. At si Kong pala ay nagpupunta po yan sa mga ospital, magmamasid-masid kung sino nangangailangan ng tulong. Pag may nakitang nangailangan ng tulong, babayaran yung bill, aalis. Ngayon lang po kasi ako nakarinig ng ganun. So, nun pa lang talagang sabi ko, tama lang na nandito ako sa show, tama lang na kahit pa paano, syempre, nandun na po ang suporta ko, 100% kay Congressman. Kung saan man po siya abutin. Dahil, nasabi ko na rin po ito, napakaganda po ng kanyang puso. So, sir, ako naniniwala ko na I can make plans but the Lord will determine my steps. Naniniwala ako po na magandang plano po ito ni Lord na maging daan po at instrumento. Naniniwala rin po ako sa I trust good judgment of GMA and Sparkle Management na hindi bibigay sa akin to na ikakapahamak ko. And then, kung sakali man, Manoy, na ikaw ay tatakbo, sabihan niyo po kami at willing po kami syempre suportahan siya dahil hindi po kami magkatrabaho dito kung hindi kami naniwala sa kanya. Yun po. And finally, at siguro nag-isip ka na sagot siya. Nakapag-isip na ako ng very life. Kaya ako sila pinahula. Kasi ano nga ba yung sasagot ko? Hindi pa kami matagal na ginagawa ang show. So, I'm still getting to know Congressman, si Manoy. Pero, naaalala ko nung isa sa mga una namin pagkikita, hindi pa kami nag-start ng taping. Mas pictorial pa lang ata tayo. Sabi niya, hindi, gusto ko talaga ganito, makatulong, gawin ito. Pero hindi lang titigil sa atin na baka sana makainganyo tayo nang hindi lang ako as a congressman, pero may iba pang makijoin para tumulong. And kung sinabi niya parang, so talagang gusto lang niyang makatulong at sana maging movement itong ginagawa natin. Na parang, isn't that ideal? Kasi we all say, ay nako, ganito yan. Ay nako, Pilipinas, ganito. Crab mentality, all for yourself, selfish, blah, 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 blah. Pero here's someone who really wants to help. Mag-isa ang, ay hirap kaya gawin yung tatayo ka, gusto ko tumulong. At dami-daming Pilipino na kailangan ng tulong. Tapos siya, nag-raise ng hand. So for him to do that, feeling ko parang, may courage, may kusang loob, and apparently, nalalaman ko rin through everybody, like si Shay, na ginagawa pala talaga ni Manoy yan, na hindi kailangan na nakikita siya. Pero feeling ko kaya niya gustong makita this time kasi gusto niya na hindi lang siya, maliban sa gusto niya mag-artista, na hindi lang siya ang tutulong. Na baka makahikayat pa siya ng iba na maaaring makatulong na jumoin sa movement na ito. Which I think is such a noble thing to do. Parang dun ako bilib. So, if he asks or if pwede, syempre tutulong din ako. Basta call my name and I'll be there. At trust. Okay. Last na. Kami at dinibuti namin ang bawat lalawigan. Nagsimula kami mag-shoot October last year. So talagang pinaghandaan at pinag-isipan itong bawat episode. So ang hindi ko makakalimutan, last week lang ito, sa Sitio Paring, sa Ilocos Sur. So ang biyahe namin from Lawag, drive kami ng 2 hours to Santa Maria, tapos 2.5 oras ulit na matagtaghan na talagang babangin yung dadaanan na may bakas ng landslide yung sa Sitio Paring. Ang napuntahan namin doon, yung hirap pa lang ng pagpunta, tapos yung mga magsasaka doon, mga estudyante, nagigising ng 3 to 4 a.m. para pumasok, maglakad sa bundok ng 2 oras araw-araw na madilim, na walang ilaw. So imagine mo, 4 hours yan per day, na tayo natutulog pa, sila gising na, yung eagerness na lang pumasok, kahit ganun yung nararanasan nila. Yung safety, yung worry ng pamilya, kung safe ba sila makakauwi. Tagos yun sa puso na yung bawat nakausap namin kababayan, ramdam mo yung pag-asa nila kahit ganun yung nararanasan nila. So malaking impact sa akin and I'm sure sa mga kapusong manonood na mga manonood na susuporta sa show namin. So patikim pa lang yan. So bawat episode ang maganda iba-ibang storya. Hindi lahat agriculture. Hindi, bawat may kanya-kanyang kwento from individuals to group
itong mga association, iba-ibang kwento, iba-ibang storya, iba-ibang problema sa bawat episode na yan ang kahit ako inaabangan ko. At nilolook forward ko kung ano namang next challenge at pagsubok na pupuntahan natin. So, Pat, sa Dito ako biglang kinabahan. Kasi parang pumasok po lahat sa akin. Nung tinanong ako, anong favorite na episode mo? Parang lahat. Kasi po, umiyak ako sa lahat. Bakit? Sa Pangasinan, may 8 nagpakamatay dahil sa utang. Sa, diba, sa Guimaras, yung isang nanay na vegetable grower, nag-aalaga ng asawang na stroke, nagpapaskwela ng mga anak, may apong may kidney cancer, 8 months old. May mga ganun pong may isa, in-interview ko siya, after 9 years pa lang siya nakabalik doon sa lugar na yun kung saan namatay yung kanyang asawa. Pero dahil magiging instrumento siya sa pagtulong ni Manoy, na mabigyan sila na kung ano man ang kailangan ng kanilang organisasyon o asosasyon, talagang parang doon nag-umpisa na, sige, mag-move on na ako. Time for healing. Pero 9 years siyang hindi bumalik sa lugar na yun. Yung mga ganong pagkakataon po na mahirap yung mga lugar na pinupuntahan namin. This is not just a travel show na makikita mo ang ganda ng Pilipinas. This is not just a travel, this is not yung, kailangan maganda ka. Hindi. Kasi mga sulok-sulok yung pupuntahan mo. Hindi ka pwedeng, malapit sa hotel. Hindi ka pwedeng humingi ng magandang standby area. Lahat ikaw ang mag-a-adjust. At sa pagkakataon po yun, natututo kang mas maging humble. Natututunan mo na maging grateful. Bakit? Ang buhay po nila sobrang hirap, pero sobrang nilang saya in a way because family magkakasama, because they're full of hope. Punong-puno po ng pag-asa, hindi nagagalit sa Diyos. Bakit ako magko-complain na mainit? Papayungan ako, hindi kuya, huwag mo akong payungan, nakakaya naman sa mga to, papayungan mo ako, lahat sila nakabilad sa araw. Yung mga ganun po, napaka-humbling, ng experience, napakaganda. Kaya kailangan niyo pong panoorin every Sunday talaga. Alam niyo, hingi na po kami ng tulong sa LGU. Marami na rin po kami hininga ng tulong, pero alam niyo, first time po na ganito ka bilis at responde ng pagtulong. So, yun po, isa rin po sa nakaka-proud po yun. Na kailangan, syempre, pag sinot mo yung show, pagbalik mo, actually, minsan same day nga, pagbalik mo, nandun na po yung kung ano man yung tulong na kailangan. Ibibigay ka. Sa lahat, gusto ko lang ikwento kung paano ba, kung naisip, siguro kasi mahirap kasing haluan ng politika yung show, magiging malabnaw yung ating pong purpose. Kaya inisip ko, paano ba, napaisip ako sa question na, inisip ko, binalik ako kung paano ba ito naisip, paano ko naisip. Siguro nagsimula ito dahil nung umupo po ako last year, nag-ikot po ako na talaga sa ating iba't ibang lugar. And ang dami ko, sa totoo lang, nung sabi ko nga kanina, wala sa plano itong pagka-congressman ko nga. So, nung unang 2 buwan ko sa kongreso, hindi ko nga alam kung anong ginagawa ko noon. Sabi ko. So, nagsimula ako mag-ikot, pinuntahan talaga. And doon ko nahanap yung kasagutan actually. Hindi ko alam, kasi minsan pag nagkukwento ako, napapaiyak ako. Marami po akong napuntahan na mga lugar na hindi mo iisipin na meron pa palang mga ganyan nangyayari. So, marami, dito sa Bandang Laguna, meron po kami napuntahan ako dyan na ayaw ka nang banggitin yung lugar kasi sensitive So, may pamilya po dyan na yung magulang, kailangan po magtrabaho, yung naiiwan sa bahay, 4 na anak, 2 years old, 4 years old, 9 years old, and 11 years old. Pagdating po namin doon, manghaling tapat, yung kinakain ng 4 na yun, kanin na may tubig, tapos yung ulam nila, yung pong binibili sa palengke na used oil, yung ginamit po na pinagpitusan ng mga manok, ng mga manok, yung binibentang gano'n, yun ang ulam nila. So, hindi ko maubos maisip na may mga lugar at mga pamilya pa, na napakalapit sa Metro Manila sila, na may ganyan pang nangyayari pala. And marami pa pong ibang lugar, isang barangay na napuntahan ko, may isang babae, tinawag ko Lola Minura ko.
galing palang babae, ay 50 years old lang, pero yung itsura niya, mukhang 80 years old, no? Dahil pala, pag siya po ay tuwing umiinom, masakit ang pag-ihi niya. For the last 30 years, ginagawa niya isang araw, konting tubig lang iniinom niya. So, dehydrated siya, nagbago yung itsura ng katawan niya. Only to find out, nung kami po ay, kung dinala namin, at nagano kami ng doktor, only to find out na may UTI lang pala yun at simpleng antibiotic yung kailangan inumin, no? So may mga ganun kong kwento, napakarami. Kaya doon ko po naisip na kung gusto ko pong tulungan lahat po ito, no, lahat ng ito, eh hindi ko po ito kakayanin. So kaya naisip ko na paano kaya ito mas maraming tao ang makakita, mas marami po yung mga nakakaangat sa buhay ay tumulong. No? Nanonood naman siguro tayo lahat ng Netflix, no? Yung K-drama. No, meron po isa akong pinaload doon, no? Pwede ba sabihin yung title, no? Yung Queenmaker. Grabe, nakatapos ko lang. Panood namin niya. Queenmaker. Second time ko siya pinanood. Queenmaker. Napakaganda. There's this one line doon sa Queenmaker na the whole story. May isa pong one line doon na talagang gusto ko. Sabi po nung bida, di ba, siya po ay kandidato na pagka-mayor against po doon sa mga chaebol, mayayaman na ng Korea. So, ang sabi po niya doon, yung isang sentence na doon, the strong determination to save everyone might be the key to a better society. So, yun po talaga, pag na ko yun, talagang tumatagos po yun. The strong determination to save everyone might be the key to a better society. So, yun po yung talaga gusto natin mangyari.